So our topic, ang ating pag-uusapan, mga kapatid, sa umagang ito is, okay, paki-flash, nasanay ako na nakatingin dito. Okay, ayan, dito ako titingin. Okay, so, yung paru-paro na lumabas dun sa kanyang cocoon, no, yun yung ginamit kong picture to illustrate what is happening, no, kung ano yung nangyayari dun sa tao after death. No, from an ugly, anong tawag dito? From an ugly caterpillar, no, na parang nakaranas ng death dun sa loob ng cocoon, at nung lumabas siya, ito ay nag-transform into a beautiful butterfly. They call it metamorphosis. Diba? So parang ganon, in essence, ang nangyayari sa tao, lalong-lalo na kapag tayo ay kumilala na sa Panginoon, kapag siya ay namatay. So ang title po nito is The Bright Side of Death. No? So meron namang good news, meron namang maganda dun sa topic or dun sa subject na kamatayan. Pinapapangit lang ang salitang kamatayan dahil dun sa mga, kagaya ngayon, di ba? Ano yung mga lagi nating napapanood sa television at saka sa mga movies? Di ba? Karamihan mga horror films. Pati dun sa mga documentary, ng mga television channels, di ba? About ghosts. Di ba? Yung sa ghost sa UPLB, yung white lady sa Balete, di ba? Kapag medyo old house, kapag medyo matanda yung bahay, identified na merong, alam mo yon, lumalabas. Okay, may lumalabas daw. Ayan, kung may lumalabas. Di ba? So, malay mo, naiinip lang siya, kaya lumalabas siya. Di ba? So, napapapangit lang, no, yung salitang kamatayan. Pero kapag tinignan natin, in which pag-uusapan po natin sa umagang ito, meron namang good news or meron namang bright side ang kamatayan. So, ready na po kayo? Handa po kayo na ito yung pag-usapan natin sa umagang to? O gusto nyo, palitan natin. Okay, yan na, nakaprepare eh. No, so, ito po yung pag-usapan natin. So, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po at Lord, dun po sa video na aming napanood, nagpapasalamat po kami sa inyo na bilang mga kumilala sa inyo, aming Panginoong Jesucristo, kami po ay tumanggap ng buhay na walang hanggan at ang sabi po ninyo, lahat ng kumilala sa inyo at nagpahayag na kayo, aming Panginoong Jesus ay aming Panginoon, lahat ng nagpahayag noon, O Diyos, ay nakasulat yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa umagang ito, pag-uusapan po namin ang subject patungkol sa kamatayan at alam naman namin na hindi namin dapat na katakutan ito, kundi meron pang magandang bagay na nangyayari, Panginoon, as we experience, Lord God, this thing, O Lord God. At samahan po ninyo kami sa umagang ito at hayaan po ninyo na ang aming mga isipan ay papagliwanagin ng inyong salita sa tulong po ng inyong Espiritu Santo. Maintindihan namin at talagang maging buo sa aming puso, sa aming loob, sa aming damdamin na ang aming buhay talaga dito sa mundo ay pansamantala lamang at kami ay pagdating ng panahon, pagdating nung itinakda po ninyong oras ay kami po ay dadako sa aming permanenteng tahanan. Kaya salamat po at alam namin na patuloy na mapapupurihan ang inyong pangalan sa aming kalagitnaan. Sa inyo pong papuri, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, let's look at our scripture. Ecclesiastes. Medyo nahihirapan ako ngayon dahil tagalid na tagalid. Ecclesiastes chapter 7, verse 1 and 2, and verse 8. Sabi niya, a good name is better than fine perfume. And, ang sabi niya, and the day of death better than the day of birth. Bakit kaya nasabi yan ni Solomon that the day of death is better than the day of birth? Following the parang, anong tawag dito, theology of Ecclesiastes,
Parang pinapakita kasi doon, yung sabi niya, ang pinaka-praise na lagi niyang binabanggit diyan is, there is nothing new under the sun. Vanity, vanity, everything is vanity. No, sa lahat ng mga experiences ng tao, sabi niya, wala namang halaga ang lahat ng iyon. Diba, yung mga pinagpapaguran natin, yung mga talagang pinaglalaanan natin ng oras, yung tayo ay magtagumpay, diba, magtrabaho, kumayod ng talagang ginagawang araw ang gabi, sabi niya, lahat namang ng bagay na yan, wala rin namang kapupuntahan, wala rin namang patutunguhan. Kaya sabi niya, vanity, vanity. So, doon niya nasabi yung, the day of death is better than the day of birth. Sabi niya, it is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. Kasi kapag nagpunta ka doon sa isang lamay, merong reflection eh. Parang makikita, kapag tumingin ka doon sa ataol o doon sa kabaong, tinignan mo yung nakahimlay doon, parang sumasagi doon sa isip mo na darating din ang time na ako naman ang tinitignan. Nandito sa loob ng ganito at tinitignan. So merong reflection, parang na-assess natin ang ating buhay, and it reminds us, mga kapatid, na yung buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lang. Okay, so ang ibig sabihin ay medyo, pag may time, pansin-pansinin mo naman ang Diyos. Pag may time, di ba, wag pulos trabaho, wag pulos pleasure, alalahanin mo rin ang lumikha sa iyo. Tama ba yan? Okay. So it's better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For, anong sabi niya? For death is the destiny of everyone. Nakatakda yan sa tao. Parang nga yung pagkasilang ng tao, parang slow death yan eh. Di ba? Ipapanganak, tapos parang magbibilang lang ng panahon, ng araw, ng buwan, at saka ng taon, then darating yung death. For death is the destiny of everyone. The living, sabi niya, should take this to heart. Dapat din nating isaalang-alang dun sa ating mga puso etong katotohanan ito. So the end of a matter, sabi niya, is better than its beginning. So what's the good news about death? Ano yung parang mabuting balita patungkol sa kamatayan? Next na. Number 1 is, ang sabi niya, at death, the spirit rejoins God. No? Pag namatay daw ang tao, kanina binabanggit ni Brother Dong yung tunay na siya, yung tunay na tayo, di ba? Which is hindi yung panlabas. Lahat ng ginagawa natin dito sa ating katawang lupa, lahat yan parang garnishing lang yan. Di ba? Parang palamuti. Pero the real us, yung tunay na ikaw, yung tunay na ako, yun yung nandun sa loob. We call it spirit, and sometimes we call it the soul. Kasi ginagamit din yan ng Bible interchangeably, no? Yung spirit at saka yung soul. So ang nangyayari, kapag ang tao namatay, particularly the Christian, the believer, no? Yung spirit niya ay umaalis dun sa kanyang katawang lupa at eto ay bumabalik dun sa Diyos na may likha sa kanya. Amen? Kasi natatandaan natin, di ba, yung creation of man, naalala nyo kung paano kinreate ng Diyos ang tao? Anong ginawa ng Diyos nung i-create ng tao? Kumuha siya ng, alabok, yung earth. Finorm niya. Ilagay niya ng shape. After that, anong ginawa niya para mabuhay? Hiningahan niya. He gave yung man, yung kanyang spirit, part nung spirit ng God. Hinihinga niya dun sa nostril nung tao, nung alabok na kanyang ginawa. At ang sabi ng Bible, man became a living soul. Nagkaroon siya ng spirit. Nagkaroon siya ng soul. Naging conscious na siya. Pero hanggat wala yung spirit na ibinibigay sa kanya ng Diyos, ano lang siya? Alabok. Okay? Kaya napansin ninyo, kahit naligo ka, sino naligo dito kaninang umaga?
Gising. Okay. Ang lakas ng amen, ha? Okay. Mamaya lang, di ba mamaya lang, ngayon medyo aircon kaya hindi ka pinagpapawisan, di ba? Pero kapag pinagpawisan ka, maya-maya lang, ano mangyayari? Di ba? Naghilod ka, di ba? Naghilod ka. Kinis. Di ba? Pagkarapusan. Pero maya-maya, kapag ginanon mo yung, etong ano mo, lalabas ulit yung, tawag doon, libag. Di ba? Paalala lang sa atin, mga kapatid, no, na tayo ay nanggaling sa alabok. Okay? Tuwa doon na. Kaya ano sinasabi ng mga pare, ng mga minister, kapag binababa na yung casket, 6 feet below the ground, ano sinasabi niya? Dust to dust, ashes to ashes. Pero minsan, humihinto na doon eh. May kasunod pa yon. Dahil ang kumpleto nun, no, ang kumpletong statement nun, doon sa Ecclesiastes, chapter 12, no, chapter 12, verse 7, anong sabi niya? Then, the dust returns to dirt as it was. Diba? Kaya nga, di ba yung pinakapagkain ng ating katawan, galing din sa lupa, yung mga bitamina, yung mga sustansya, di ba, yung mga halaman, yung mga puno, nanggagaling din yan sa lupa. Kasi part ng ating katawan, galing yan sa lupa. So sabi niya, then the dust returns to the earth as it was, and the spirit, sabi niya, returns to God who gave it. Yun daw ating spirito o yung ating kaluluwa, ito ay bumabalik, di ba, sa Diyos na lumikha sa Kanya. Dust to dust, ashes to ashes, and the spirit goes back to God. Yun po ang nangyayari. So kapag inilibing ang tao, namatay siya, yung kanyang espiritu, humihiwala, yung kanyang kaluluwa, bumabalik sa Diyos, di ba? At nananatili. Ang inililibing natin, ang nakikita natin, at iniiyakan natin, di ba? Iniiyakan natin, di ba? Yung katawang lupa galing sa alabok, at yun ay babalik ulit sa alabok. Amen ba yun, mga kapatid? Ay, natatakot na ba dito? Okay, wala. Hindi naman dapat siya katakutan. Okay? Actually, dapat kang, sa isang banda, dapat kang matuwa, no, lalong-lalo na kapag Kristiyano yun na namatay, dahil bumalik na siya sa kanyang Creator. Bumalik na yung taong yon, yung kanyang espiritu, sa kanyang Diyos na lumikha sa kanya. Amen ba yun? Kaya nga, tingnan nyo ito, mga kapatid, sa Psalms 116 verse 15, sabay-sabay nating basahin. Ano yung sabi dyan? The death of one that belongs to the Lord, His loyal ones, His saints, is precious in His sight. Sa ibang translation, no, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kasi it's a coming home. Parang pag-welcome. Welcome back. Bumalik na siya dun sa kanyang original na Creator. So yun po ang nangyayari. At doon po tayo pupunta dun sa point number 2, which is death is a coming home, a reunion with our spiritual family. So reunion yan. Reunion natin dun sa ating Creator, dun sa ating owner, no, dun sa talagang may likha sa atin. Okay, it's a coming home and it's a reunion with our spiritual family. Yan talaga yung ating family na eternal. Mananatili yan magpakailanman. Kasi meron tayong mga family o yung mga kapamilya dito sa lupa na kapag hindi tumanggap, kumilala sa Panginoon, alam natin, magkakahiwalay tayo. Iba yung ating patutunguhan. Pero lahat ng mga tumanggap, kumilala sa ating Panginoong Jesucristo,
nauna man sa atin o nandirito pa, lahat yan kasama dun sa spiritual family which we call or the Bible calls the family of God. Kaya gusto mo yan o ayaw mo yan, kung yan ay kumilala sa Panginoon, kasama yan sa pamilya ng Diyos. Amen ba yun, mga kapatid? Mapo natin. So, ang sabi dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 8 sa Living Bible, for we know that when this tent, yung tent na tinutukoy niya rito ay yung ating body. Parang tolda yan na tinitirahan nung ating the real you, the real us. Okay? This tent, sabi niya, we live in now is taken down. When we die and leave these bodies, we will, have wonderful new bodies in heaven. Magkakaroon daw tayo ng bagong katawan sa langit, which is more wonderful, di ba? Glorified, tawag nga nila doon is glorified body. Okay, yun yung katawan na hindi na nagkakaroon ng libag. Okay? Katawan na hindi na tinitigyawat. Okay? Katawan na hindi na kumukulubot. Hindi na nagkakaroon ng wrinkles. Okay? Perfect. Katawan na hindi na nagkakasakit. Kahit kumain ka ng kumain, hindi sasakit ang tiyan mo. Kasi pagdating doon sa langit, kakain ka pa rin naman eh. Di ba? Meron 3 doon. Di ba? Yung na merong daw 12 different kind of fruits na pwede nating kainin. Okay? We have wonderful new bodies in heaven. Sabi niya, homes that will be ours forevermore. Made for us by God Himself and not by human hands. How weary we grow of our present bodies. That is why we look forward eagerly to the day when we should have heavenly bodies that we should put on like new clothes. Para palang ano yan, di ba? Parang damit. Yung ating katawang lupa, para siyang damit. Okay? So, yung damit, hindi naman yun yung tunay na ikaw. Sinusuot mo lang yun. Okay? For we shall not be merely spirits without bodies. These earthly bodies make us groan and sigh. Kasi merong limitation nga eh. Di ba yung ating katawang lupa, napapagod ka. Di ba? At kapag napagod ka, na-stress ka, tapos medyo hindi maganda ang bati sa'yo, baka masusuntok mo yung... Di ba? So kapag napagod ka, medyo tawag dito, medyo suplado dating mo. Yung mga ganon. Kasi nga, you're not feeling well, you're not feeling comfortable. Okay? But we wouldn't like to think of dying and having no bodies at all. We want to slip into our new bodies so that these dying bodies will, as it were, be swallowed up by everlasting life. Actually, ang intention naman talaga ng Diyos para sa atin, originally, is to live forever with our bodies. Okay? Dun sa original creation. Nagkaroon lang ng decay, pumasok lang yung death after the fall of man, nung magkasala yung tao. At dun pumasok yung death. Pero hindi nababago yung original plan of God na gusto niya na ang tao, makasama niya, live eternally, yung spirit niya na merong body. Kaya lang, because of the fall, the sin, na-decay yung body, kaya kailangan natin ng isang bagong body. We call it glorified body. Malinaw ba yan, mga kapatid? Okay. Tuloy natin. This is what God has prepared for us, and as a guarantee, He has given us His Holy Spirit. Now, verse 6, we look forward with confidence to our heavenly bodies, realizing that every moment we spend in these earthly bodies is time spent away from our eternal home in heaven with Jesus. So malinaw yan, di ba? Saan daw yung ating eternal home? In heaven with Jesus.
So habang wala tayo doon, sabi niya, we are away from our eternal home. Verse 7, we know these things are true by believing, not by seeing. So yun pala yung context nung we walk by faith, not by sight. Diba na madalas ginagamit natin. And verse 8, anong sabi ng verse 8? And we are not afraid, but are quite, content to die. That's a powerful statement. Diba? Parang equivalent yun nung sinabi niya na to live is Christ and to die is gain. Diba? So, if you know the scriptures at alam natin yung ating right standing sa Diyos, there's no parang need to fear death. Kasi nga, bumabalik lang tayo sa Diyos, diba? At bumabalik tayo dun sa ating tunay na tahanan. It's a coming home. It's a reunion with the family of God. Amen? Amen po. So, with that parang you live in life, no, nabubuhay tayo dito sa mundong ito with that perspective. No? Now, one day, aalis tayo dito sa mundong ito. So, while we are here, no, dito sa mundong ito, right now, just enjoy life. Enjoy mo yung buhay mo. Life is a gift from God. No need na i-stress mo yung sarili mo, i-pressure mo yung sarili mo dun sa mga napakaraming bagay. No need to compare yung sarili mo dun sa ibang mga successful na tao because in reality, yan yung buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon at yan ay regalo niya sa iyo. Amen ba yun? Okay, you live with that perspective. Okay? So, we are not afraid, sabi niya, but are quite content to die, for then, ang sabi niya, for then, we will be at home with the Lord. Kaya madalas sinasabi ko dun sa mga, kapag nagkakandak ng funeral service, to be absent in the body is to be present in the Lord. Nandun ka na, dun sa immediate presence ng Panginoon. So, while nandito ka, enjoy mo lang yung buhay. Okay? Gawin mo kung ano yung kinakailangan mong gawin, but do not put so much parang stress and pressure dun sa yung sarili. Amen ba yun? Kasi yung buhay mo ngayon dito sa mundo, pansamantala lang, so spend it wisely. Spend it correctly. Okay? Para naman kapag nandun ka na, doon sa time na yon, hindi ka parang nanghihinayang, sayang. Sayang na sayang. Di ba? So wala kang panghihinayang na gagawin sa sarili mo. Hindi mo sisisihin ang sarili mo because you live life to the fullest. Amen ba yon? Good news ba yon, mga kapatid? Na our spirit at death, yung spirit natin, it rejoins ang God, ang Creator. Then, pangalawa, it's a coming home, kakaroon ng reunion. And then, thirdly, pangatlo kagad. Thirdly, mga kapatid, is the spirit is, ano daw? The spirit is released from earthly limitations. Nakakalaya na siya, di ba? Makakalaya na siya dun sa mga pabigat at saka pahirap ng buhay. Tama ba yun? So kapag merong isinilang na bata dito sa mundong ibabaw, kaakibat nun yung suffering. Di ba? Yung pahirap. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa batang yan. Hindi mo alam, baka pagdating ng 15 years old, mabubundol yan, mapuputulan ng kamay, mapuputulan ng paa. Hindi mo alam kung ano yung mga sufferings, di ba, na mararanasan niya. Kung magugutom yan, di ba, kung i-break siya ng kanyang boyfriend, kung i-break siya ng kanyang girlfriend. So, merong mga earthly sufferings, di ba, na may experience ang tao. So, at death, mga kapatid, ang nangyayari, yung ating spirit, it is released from earthly limitations, mga pahirap, pasakit ng buhay. No?
Isaiah 57 verse 2. Ano po sabi? Sabay-sabay nga po natin basahin. Those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death. Di ba nilalagay, totoo naman yun, doon sa mga lapida, nilalagay natin R.I.P. Rest in peace. So, peaceful na siya. No? Graduate na siya. Free na siya doon sa mga pahirap, mga pasakit, at kung ano-ano pang mga problemang dala ng buhay. Okay? Binanggit din po sa Revelation chapter 21, verse 4, ito yung parang napakaganda riyan eh. No? Sabi niya, He will wipe away all tears from their eyes. Ibig sabihin, wala nang kalungkutan. Di ba? At kung iiyak ka man dun sa langit, ito ay tears of joy. Di ba? Mga luha ng kagalakan. So, kapag nandun ka na freed na yung spirit mo dun sa earthly limitations, alam niyo yung feeling ng, sino dito tumama na ng sweepstakes o kaya tumama na ng loto? Meron ba? Yung daig noon, no, yung tuwa, yung kagalakan na mararanasan mo, di ba, kapag na-release na yung spirit mo dun sa yung earthly body. Andiyan pa po kayo, mga kapatid? So, He will wipe away all tears from their eyes, and there, ano daw? There shall be no more death. Wala ng kamatayan. Kaya nga, eternal life eh. Diba? Buhay na walang hanggan. Nor sorrow, wala ng kalungkutan. Diba? Nor crying, nor pain. Kaya nga, kung yung mahal natin sa buhay, parang meron siyang sakit, nagsasuffer siya, dun sa isang karamdaman, at siya ay pumanaw na, there's a reason to rejoice. Balanse lang naman eh. Diba? Malulungkot tayo, tama lang na malungkot tayo eh. Diba? Kasi mahal natin sa buhay yan eh. Meron ba sa inyo na kapag namatay yung kanyang mahal sa buhay, natutuwa siya? Yay! Wala naman ganun, di ba? So lahat kaya nga mahal sa buhay eh. Tama ba yan, mga kapatid? Kapag mahal mo sa buhay, na wala yan, natural, ikaw ay nalulungkot. Diba? But on the other hand, alam mo rin kung saan siya pupunta. So, merong kalungkutan. On the other hand, meron din namang katuwaan at kagalakan dahil alam natin na itong taong to, he or she has already joined yung kanyang Creator. Malinaw po ba yun? No more sorrow, no more crying, nor pain. So lahat yan, na-experience natin dito, di ba? Nararanasan natin. Crying, yung pain, pag bumagsak ka, di ba? Bumagsak ka sa nawalan ka ng trabaho, etc., etc. So lahat yan, sabi, wala na. Okay? All of that has gone forever. So yun yung beauty, mga kapatid, ng death. Okay? Kaya, bilang isang Kristiyano, hindi naman natin dapat katakutan ang death. Halina ba yun? So kapag namatay ka, namatay ako, didiretso yan dun sa presence ng Panginoon. Okay? So, reunion na yan with our spiritual family. Makikita na natin ng harap-harapan ng Diyos. Hindi natin makikita ng harap-harapan at mukha ng Diyos dun sa ating, with our earthly body. Kasi yung ating earthly body, meron siyang limitation. This body, dahil makasalanan siya, no, hindi niya kayang tignan yung kalwalhatian
ng Diyos. Kaya nga, di ba, nung magpakita ang Diyos kay Moses dun sa Mount Sinai, kinakailangan niyang maglagay ng talokbong, ng veil. Because yung kanyang earthly body, it cannot handle the glory of God. Malinaw po yun? Amen. Andiyan pa po kayo. Gising pa po kayo. Naintindihan po ninyo pinag-uusapan natin. Dapat bang katakutan ng kamatayan? Hindi. So, hindi yan dapat katakutan. For now, dahil hindi pa naman tayo mamamatay, di ba? For now, di ba? Let's just live life to the fullest. Kaya nga, ito yung aking conclusion, dito sa pinag-uusapan natin, okay? Parang ano lang to, di ba? Habang nabubuhay tayo, we live in the light of that truth na darating talaga yan sa tao, pero hindi dapat katakutan. Meron pa rin good news na kasama ang kamatayan. So ito yung ating conclusion, mga kapatid. I therefore conclude that life's greatest tragedy is not death. Hindi naman kamatayan. Hindi yan yung greatest tragedy ng buhay. No? It's not death, but what we let die inside us while we live. Nabubuhay ka nga, di ba? Pero parang every moment of your life, parang ang dami mong mga hang-ups, ang dami mong bitterness, ang dami mong unforgiveness, di ba? Ang dami mong mga criticisms, ang dami mong mga negativisms sa buhay. Di ba? So parang hindi ka rin nabubuhay. Lunes na naman, magtatrabaho na naman ako. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo magtrabaho ka? Hindi ko nga ayaw magtrabaho, di wag ka magtrabaho. Di ba? Wala namang pumipilit sa'yo eh. Parang, kapag ganon, parang nagiging dragging ang buhay. You don't enjoy yung buhay na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Pakisabi sa katabi, life is a gift from God. So kung gift yan, dapat i-enjoy natin. Amen? Kung yan ay gift from God, i-enjoy mo siya. Dapat hindi siya maging dragging. So it's not death, but what we let die inside us while we live. Mga gusto mong gawin, di ba, na hindi mo magawa dahil natatakot ka, ayaw mo mag-take ng risk, just let go. Let it go. Let it go. Magkamali ka, okay lang. Gawa ulit. Di ba? Huwag tayong matakot. Kasi baka pag nagkamali ako, baka i-criticize ako. Okay lang. Walang problema. Anyway, it's your life. Ang importante, na-enjoy mo yung buhay mo na regalo ng Panginoon sa'yo. Amen? Kasi nung pagdating ng kamatayan, parang, di ba, saka ka palang para magkukumahog na mabuhay. Okay? So, live life to the fullest. Yan lang. Maximize your life. Because your life, ulit-ulit, is a gift from God. Amen? So, live. With that, mga kapatid, ang conclusion ko dito, live, love, love. Ganun ang buhay. Amen ba yan? Amen ba yan? So with that, tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa buhay na kaloob niya sa atin. Enjoy natin yung bawat moment na ibinigay ng Diyos sa atin. Let's spend it wisely. Let's spend it dun sa ating mga mahal sa buhay. Huwag masyadong mag-harbor ng bitterness, ng grudge. Because at the end of the day, what matters most is yung mga relationships natin. Relationship natin sa Panginoon, sa ating mga loved ones, sa ating mga kasama sa araw-araw. At enjoy natin yung buhay na kaloob ng Panginoon sa atin. Kasi darating yung punto, darating yung panahon na babawiin niya ng Panginoon at babalik tayo ulit sa Kanya na lumikha
sa atin. Amen po ba yun? Salamat po aming Diyos sa umagang ito at nakita po namin na wala naman talagang wrong with death, kundi in actuality, Lord God, yun po ay agent lang po ninyo to bring us back to you, Lord God, our Creator. At para yung mga limitations, Lord God, na isinet ng aming katawang lupa sa aming spirito, lahat po yun ay mawala at maranasan namin yung sinabi nga ni Apostol Pablo, Lord God, na isang katawan na kayo ang siyang lumikha, isang glorified body, Lord God, without any limitations, without any pain nor sorrow, nor suffering, Lord God. So yun po ang katotohanan na sinasabi po ninyo sa inyong salita about death, Lord God. At darating yung time na lahat po kami ay haharap sa inyo, kaya nga inihahanda rin po namin ang aming mga sarili sa aming pagharap sa inyo. So while now, Lord God, i-enjoy po namin yung buhay na kaloob po ninyo sa amin, yung regalo po ninyo sa amin. We will spend it with our loved ones, Lord God. Gagamitin po namin ito wisely, correctly, Lord God, without harming ourselves, without harming our relationship with you, without harming, Lord God, yung relationship po namin sa aming mga mahal sa buhay, Lord God. Salamat na lahat po ng yan ay itinatama po ninyo. Binibigyan po ninyo kami ng tamang perspektibo patungkol sa aming buhay at kung papaano po kami mabuhay, Panginoon, sa mundong ito na aming kinaroroonan sa ngayon, O God. At Lord, gusto po namin na pagharap sa iyo ay expect po namin ng mga salita na magmumula sa inyo, "Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord." So yun po yung aming nais na marinig mula po sa inyong mga labi. Kaya nagpapasalamat po kami at salamat po sa lahat ng mga katotohanan, sa lahat ng mga kaliwanagan na patuloy na ipinagkakalob ninyo sa bawat isa sa amin. Binibigay namin sa inyo sa oras na ito ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon.